Kamusta fire signs? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung bakit nagustuhan ng third person ang person mo. Ano ang next na mangyayari at solution. Sa huli, kukuha ko ng charms. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Guide lang ito guys ha. Para sa mga bagay na hindi nyo napapansin at saka para magkaroon ka ng idea kung ano yung dapat mong gawin sa problem mo. Knight of Swords in reverse, the Hierophant in reverse, at Three of Pentacles. Yung person mo ang sumagot dito sa cards na ito. Kumbaga, kayong dalawa yung magharap, yung ganun yung pinapakita ng cards. Kasi yung mga kahinaan niya ay naiintindihan ng third person. Kung ikaw matuwid at saka sumusunod sa tradisyon, yung person mo hindi siya ganun. Ugali ang tinutukoy ng mga cards dito at mas lamang yung weakness ng person mo, hindi mo to kakayanin. Mukhang inispoil siya ng loved ones niya, kaya ganito siya. Isipin mo kung ano yung hindi magandang ugali ng person mo. Yun yung binabanggit ng cards. Kasi kung siya yung tatanungin mo, normal sa kanya yun. At saka hindi niya ito babaguhin. Yun yung pinapakita ng third card na Three of Pentacles. Sa career, pwedeng ikaw ito o yung mga taong nasa paligid mo na merong person na arrogante. Yung iniisip niya na alam niya lahat, pero hindi nakakatulong yung idea niya. Ang ilan sa inyo, boss mo ito, na merong pinapagawa na labag sa inyo, at saka mas lalong nagiging mahigpit kapag tingin niya mali yung ginagawa nyo na hindi naman. Ang ilan sa inyo pagtitiisan mo ito pero maghahanap ka pa rin ng work na may mas magandang kita. Mas magiging happy ka sa mga choices mo. Ang ilan sa inyo kontrata lang. Ang iba naman ikaw yung may-ari. Kaya ikaw yung magde-decide kung ipagpapatuloy yung trabaho mo na hindi ka happy or maghahanap ng iba. Sa mga single, tama yung nasa isip mo na maging happy na single kasi meron kang makikilala na potential person na agresibo at saka hindi mo magugustuhan yung ugali niya. Kilalanin mo siyang maigi kasi kapag nakarelasyon mo siya, may hirapan kang kumalas. Pwedeng katrabaho mo to o kaya kalugar or schoolmate. Sa mga nasa relationship, ang advice ng mga cards na ito ay magkaroon ng marriage counselor para maayos ang problems nyo ng person mo. Mahirap yung sinasabi ng cards na kailangan mong unawain yung person mo kasi merong person na merong mental health problem yung person mo. Kaya may pagka-agresibo, arogante, hindi marunong makinig, at saka yung mga alibay niya hindi tama. May pagka-violente rin. Kailangan malaman mo sa person mo kung ano yung pinanggagalingan niya. Ang angel number mo, 555. Transformation, change, and exciting news is on the way. Siyempre guys, hindi naman palaging bad news ang nangyayari sa buhay mo. Masasabi mong hindi maganda yung sitwasyon mo kapag nakafocus ka lang sa problem
na karaniwang nagagawa natin bilang tao. Siyempre, nasasaktan tayo kaya nafo-focus tayo sa problems, pero wag mong tagalan yung pag-iisip kasi maapektuhan naman yung sarili mo. Strength na bagay sa reading mo, ito yung kailangan mo at kailangan din ng person mo. Na may mga na-experience kayo ng person mo na kailangan yung maging matapang at saka magpakatatag, lalo ka na. Children, ito yung isa sa nagpapatatag sa iyo, yung mga anak nyo or loved ones na gumagabay sa iyo at nagbibigay lakas loob. At saka nakadalawang cards na rin para sa mental health issue. Alamin pa natin kung bakit ipinakita itong tatlong cards. At saka ang pinapakita kaya nagkaroon ng mental health issue dahil sa matinding kapaguran, overwork, at saka depression. Ikaw na lang bahalang tumukoy kasi baka nagkakabaliktad kasi general reading ito. At saka kaya nagkakaroon ng depression kasi hindi masabi ang problem or hindi alam kung sino yung dapat pagkatiwalaan. Itong tatlong card ay peace. Kailangan nyo to ng person mo yung kapayapaan. Kung ano yung mga bagay na makakapagpayapa sa puso saka sa isip. Ito naman ay yung para hindi ka masyadong mag-isip, makinig ka ng mga songs para madali kang makatulog. Yung pagiging sincere, syempre hindi rin naman ito yung magiging dahilan para maiangat mo yung person mo sa mga problems. Pero wag mong hayaan na mapunta ka sa maling desisyon or maling sitwasyon. O kaya yung person mo na merong mental health issue na mas lalong mapunta sa hindi tamang direksyon. Nakikita nyo ba guys na kahit dito sa mga cards, yung gusto pa rin niya, yung ipinipilit niya, kailangan nyo mag-slow down. Dalawang cards pa naman yung pinakita na may pagkamatigas siya. Ito naman yung ano ang next na mangyayari. Queen of Swords, Four of Pentacles, Three of Cups. Sa sitwasyon na ito, ang next na mangyayari, ang ilan sa inyo ay makikipaghiwalay ka sa person mo. At saka ang ilan sa inyo, kung ano man yung naging problema nyo ng person mo, magkasama man kayo or hindi, ay hindi mo to ikinakalat. At mas gusto mong pagtuunan ng pansin kung ano yung kakulangan sa buhay mo. Sa career, negosyo, or financial. At mas maganda na ito talaga yung pagtuunan mo ng pansin kasi positive ang magiging dating sa iyo. Sa financial naman, merong person na magbibigay ng advice sa iyo or ikaw mismo yung humingi ng advice para matugunan yung problem mo sa financial. Kasi pinapakita sa mga cards na ang ilan sa inyo nahihirapan ka na masustain yung financial mo. Kaya, nang magkaroon ka nito, pinapakaingatan mo or mas pinaparami mo. At sa iba't ibang pamamaraan para kumita or mabudget mo ng tama yung financial mo, nagagawa mo ito ng tama. Kaya na-maintain mo na meron kang financial. Hindi naman ganun kadami, pero hindi ka nawawalan. Kumbaga may sapat. Kung sa mga naunang cards, hindi nabanggit kung sino yung third person. Dito pinakita na ang third person ay family member. Pwedeng sa side mo or sa side ng person mo. Pero syempre, magkaroon man ng opinion ng iba, ang importante ay yung nangyayari sa relationship nyo kung paano nyo ito masosolusyonan.
At saka medyo balansehin yung pagiging possessive, selos o kaya yung mapag-control. At saka ang advice pa ng cards, kung ano yung nangyari sa inyo ng person mo sa past or nangyari sa iyo sa past, wag mo na tong ungkatin pa or isipin. Kasi nagbibigay lang ng problema sa iyo. Kung hindi mo ito kaya, pag-isipan mo kung kaya mo bang magstay or let go. 444. Listen to what someone might be saying to you. Tama naman ito para magkaroon ka ng idea. Pero syempre sa huli, ikaw pa rin yung magde-decide kasi buhay mo yan. Wala namang magbibigay ng payo sa'yo na ikakapahamak mo. Ang ilan naman na nasa relationship, kahit na merong taong hindi boto sa iyo, ay itutuloy mo pa rin yung relasyon nyo. Itong card na study, ang ibig sabihin, kailangan meron ka pang matutunan na bagong pamamaraan para magkaroon ng clarity at saka maging open ka sa mga darating pa na oportunidad na kailangan mo ding matutunan. Itong nutrition naman ang nagsasabi na katulad ng pinakita ng mga cards na kailangan mong pag-aralan yung mga nangyayari sa buhay mo. Hindi lang yan para sa mga matututunan mo, kundi yung paraan kung paano ka mabubuhay or makakasabay. Sa mga single naman, nakadalawang cards ka na nag-i-enjoy ka sa pagiging single mo. Ang ilang single kasi, mas binibigyan mong prioridad yung mga pangangailangan mo sa buhay kesa sa love. Ang iba naman, hindi mo pa makalimutan kung ano yung nangyari sa nakaraan at saka ang ilan sa inyo mahal mo pa yung past person mo. Ito muna yung basahin natin guys. Try. Kung ginagawa mo na to ay ipagpatuloy mo yung pagkakaroon ng balanse, kaalaman at saka yung maniwala ka sa sarili mo. Close. Ito naman guys, kaya connected itong mga cards mo sa mga nagdaang cards kasi mukhang pinanghihinaan ka ng loob. Kumbaga masyado kang nafo-focus sa mga negatibo. Iwasan na mahila ka ng negatibong energy ng iba. Itong card na reduction naman na card, ibig sabihin, may mga darating talagang tao sa buhay mo na parte ng journey na tinatahak mo. Pero hanggang dun lang yon. Kasi itong desire or pagnanais mo, yan yung magpapamotivate sa iyo para maging determinado at committed na ipagpatuloy ko ano yung hangad na goal. Ituloy ko lang guys para sa mga single na ang ilan sa inyo maraming person na magkakagusto sa iyo. Isa na dyan yung past person mo. Marami nang nasabi yung cards para sa pagpili mo ng tama. Kung ano yung dapat mong i-try, i-close, bawasan, para makamit kung ano yung mga nais mo sa buhay. Connected kasi yung mga cards mo sa kung ano yung mga importante at dapat mas pagtuunan ng pansin. Marami nang nasabi yung mga cards para sa solution, pero ito yung tatlong cards mo. Queen of Wands, Four of Cups, at the Death. Napakalinaw sa mga cards mo na ikaw yung charge sa situation na nangyayari at saka maging determinado, magtiwala at maniwala sa sarili na kaya mo anuman yung mga pagsubok na dumarating sa iyo. Merong sitwasyon na hindi ka na dapat nandoon at kailangan mo nang tapusin. Pinapaalalahanan ka rin ng mga cards na wag mo nang isipin pa kung ano man yung mga na-miss mo na oportunidad o kaya yung mga bagay na hindi nakapagpasaya sa iyo.
Merong transformation na mangyayari sa buhay mo. Naka-3 cards ka na. Pwedeng good or bad. Depende sa gagawin mong aksyon. Pero ang tingin ko, mapipilitan ka na piliin yung mga choices na hindi mo gusto. Magkaroon man ng ending, pero merong beautiful beginning. Sa kalusugan, nagkakaroon ng problema kasi may mga sitwasyon sa buhay mo na nahihirapan kang pigilan or iwasan, kaya naapektuhan pati yung kalusugan mo. Yun bang nai-stress ka or nawawala ng gana? At ang advice ng cards para sa kalusugan, ano man ang illness mo or dinaramdam, mag-focus ka sa mga bagay na kaya mong magawa. Huwag kang mag-isip na wala ng improvement kasi meron at marami. Lalo na't ang ilan sa inyo ay may good health, ito yung dapat mong i-maintain or i-focus. Sa mga single, 3 cards na yung nagsasabi na babaguhin mo na yung maling mindset sa love at magiging open ka na para sa relasyon. 101. Your angels are trying to send you an important message that will bring joy, inspiration, and peace to your life. Ipinapaalala sa'yo ng angel number mo na guided ka. Kaya kung matagal yung swerte dumating sa iyo, huwag kang mainip. Magpatuloy ka lang. Ang ilan na nasa relationship, naka-2 cards ka na happy ang relasyon nyo at saka magkakaroon kayo ng baby. Yun yung plano nyo. Yung buhay mo katulad ng school, maraming stages na dapat pagdaanan at saka matutunan. Kahit mahirap yung sitwasyon mo, kailangan ng control at saka pakikinig, lalo na't yung person mo may problem. Light and love. Itong card naman na ito ay healing. Dahil nga sa merong iba't ibang sitwasyon na pinagdaraanan, hindi lang yung person ang kailangan ng healing, pati din ikaw. Sa mga nasa relationship naman, naka-3 cards ka na kailangan mo ng communication sa person mo para maunawaan mo siya. Ito rin yung magiging daan para magkaroon ka ng solution sa problem mo. Pangalawang card na ito, na kung mag-i-stay ka ba or i-let go yung person mo. Kasi ang ilan sa inyo, mas i-open ang sarili sa transformation kaysa sa unhappy na sitwasyon. Itong hope naman na nagsasabi na kahit gaano man kahirap yung pinagdaraanan mo sa buhay, meron pa ring pag-asa para masolusyonan yung mga problems mo. Lalo na kung nagtitiwala ka sa Diyos at saka sa sarili mo. Itong heal naman, kailangan mo to na para may apply mo din yung healing sa kapwa mo kung paano nila malalagpasan yung mga trials sa buhay. Kapag hindi ka na naiyak sa sitwasyon or story mo, ibig sabihin healed ka na. Itong last card ay new attempt. Na mas bibigyan ng pansin ang sarili at saka yung mga positive energy na darating sa iyo. Kasi nga, ang ilan sa inyo, iti-take mo yung positive energy na pinakita ng death card. Kumbaga, ending ng situation. Ito naman yung charms para sa fire signs. Ikaw na lang umalam kung nandito ba yung zodiac sign ng person mo o kaya yung letra ng pangalan niya. Additional lang ito guys para sa reading natin. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi. Itong Ingus ay positive sa pag-increase ng abundance at saka progress.
Itong yera naman ay pabor na kapalaran na matagal mo nang hinihintay. Positive din ito para sa fresh start. Ito naman yung ilan sa 12 zodiac na nangunguna. Taurus, Scorpio at Libra. Ang next naman ay posibleng nandito yung letra ng pangalan ng person mo. Ikaw na lang bahalang tumukoy.